Noong nakarang linggo, 4 na kabataan ang nabigyan natin ng pag-asa. Ngayong gabi, may mga magtatagumpay. Pero, may mga uwing tambay pa rin. Ako, si Rafi Tulfo. At ito, ang Oplan Zero Tambay. Wala ang trabaho. Gusto niyo magkaroon ng trabaho. Ang panawagan ng dalawang kumpanya ay aming tinugunan. Naghanap kami ng mga tambay na ubra bilang mga service crew. Sa pagsusona ng Oplan Zero Tambay, may naispatan kami na target naming damputin. Huling-huli sa akto, ang taong ito tila malalim ang iniisip. Sa gawing Maynila naman kami dumako. Naispatan namin ang tambay na ito. Ang tambay na ito mukhang mabarkada, bangka sa kwentuhan. Sa aming pagroronda, ang tambay naman na ito mukhang wala nang ginawa. Sino si Louie rito? Ikaw yung napili namin. Ikaw ba ay interesado sa iyo po namin trabaho? Ngayon na mismo, Sina, sama ka na. Ikaw si Ryan. Gusto mo magkaroon ng trabaho? Tumama ka na, huwag ka na mag-base. Yan na, okay na. Tara. Dito ka lang pakukulit. Gandang araw. Saan rito si Ranol? Ikaw. Ikaw yung gustong matrabaho. Sama ka na sa amin. Tara. Sino si Christopher? Ako rin na muna ito. Kasi sumama ka muna sa amin. May konting kaba. Naisip ko, think positive lang. Sana matanggap ako. Hindi ko po alam yung ano eh. Inisip ko na lang po, kakayanin ko na lang po yung interview. Hindi ko po kasi expected na siya yung pupunta. Kinakabahan sobra. Rapid tool po eh. Akala ko po, uhulihin ako eh. I-interrogate ako ni Sir Tolpo. Di ko alam kung masasagot ko ba yung tatanong niya. Upo ka. Christopher. Bebot Trujillo, 32 years old. Depressed dahil sa pagkamatay ng asawa. Hirap pala pag mawala ng mahal sa buhay. Lalo na hindi mo nakausap sa bago namatay. 6 na taon nang walang permanenteng trabaho. Kung matutulungan niyo, makakuha anak siya ng maganda, stable na trabaho para kinabukasan ng anak niya. Okay, yung misis mo recently ay namatay. So, nakabilang buhay. Bakit? Dahil sa sakit po ng kidney. Nagkasakit ang kidney. Oo, dito sa Baka nagkasakit dahil sa consumption site, hindi ka makahanap ng trabaho, Ay, tamad ka. Mabait po ako, sir. Mabait Hindi ka. ako nag-aano sa asawa ko. Kailan namatay si misis? Noong August 7, August 7. 2010 nito. Sinabi mo rito na ikaw ay nilalait ng iyong mga kamag-anak o feeling mo na nilalait ka ng iyong mga kamag-anak. Bakit? Eh kasi nung panahon yun, wala pa akong trabaho noon. 6 na taon na walang permanenteng trabaho. Eh talaga naman lalaitin ka, kahit na sino. Kasi, Eh bakit walang trabaho 6 na taon? Eh graduate ka ng kursong Associate Marine Engineering. Totoo ba ito? opo, sir. Ako naman po naghahanap din ako ng trabaho. Kaso nga lang hindi naman laging minsan wala pong bakante. Minsan po na ang tawag. O baka dito, namimili ka ng trabaho at tamad ka Hindi lang? po, sir. Hindi ako. Oh, 6 na taon? Hindi ka Naghanap rin ako ng magtrabaho ng kahit permanente? Tapos sumasama ako doon sa mga kapatid ng mga asawa ko. Tapos mga sideline ganon. Sumasama ka sa kapatid ng asawa mo. So Sinasama parang ko. ibig sabihin, nag-rely ka sa mga kamag-anak ni Mrs. Yan ang dahilan kung bakit ka nilait. Hindi mo kaya magtayo sa sarili mong paa. Bakit? Kaya ko naman po, sir. Pero yun nga lang,
ang ano na naman, para bang nasa isip ko, para bang natatakot uli ako dahil kasi nangyari na rin sa akin. Nag-apply din ako naman. Naranasan ko na rin maglakad ng ano na walang pamasahe. Naranasan ko na rin na yung lokohin, na ano, nagbigay ako ng pera, ganun. Okay, isang magandang quality mo, mapagmahal ka raw sa iyong anak at meron ka raw na matayog na pangarap para sa iyong anak. Gusto mo raw mabigyan ng magandang buhay ang iyong anak. At kapag meron ka raw time, you make sure na makapiling mo siya kahit na wala kang pera. Gusto mo raw siya niyayakap, nilalaro. Tama ba yun? Oo nga, sir. Okay. Gusto ko, kahit sino namang ama, sir, hindi pangarap sa anak niya. Maganda rin yan. On the other hand, maganda yung isang quality yan na mahal na mahal mong anak mo, you look forward to something. That something is mabigyan ng magandang buhay ang anak mo. Oo. Para pagpatuloy ko yung Mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak mo. Yun nga po. Yun yung sinabi sa akin ng asawa ko bago na siya nawala. Ngayon nga, hindi ko naman, ako na lang magpapatuloy. Pero Sabi ko sa kanya. meron ka pa naman pag-asa. Kaya ka nandito para titingnan ko namin kung mabibigyan ka pa namin ng pag-asa, kung meron ka pa talagang pag-asa ba. Ryan Ortez, 20 years old, sawa na sa buhay estero. Makahangad talaga niya makakuha ng trabaho para makapag-aral. Nag-aaral dito yan ng libre. Eh, ang pamasahe din, wala rin. Hindi ko rin kayang pamasahe. Kasi pamamasahe na lang niya, bibili namin ng pagkain. Inabandona ng tatay 5 taon nang nakakaraan. Kaliwat kanan ang utang sa tindahan at mga kapitbahay. Mahaba na ang listahan ng iyong utang sa iyong sari-sari store na kapitbahay. Bali po kasi, yung utang po namin sa tindahan, kami po lahat yung pamilya po. Bali, doon kami kumukuha ng ulam, bigay, mga dilata, tsaka itlog po. Minsan daw, sinabihan ka ng isang employer na sige, ilakad mo na yung mga requirements at literal na naglakad ka for so many days. Opo. Ibig sabihin, hindi ka nagsumakay ng Bali, ano jeep? lang po. Naglakad ka talaga? Punta sa... Saan ka ba pinunta mo? Doon po kami natira sa may Binondo. Literal po na nilakad ko yung requirements nung... Kasi naglakad ka, wala kang pampamasahe siguro. Bali po yung budget po ng pera para po talaga sa mga requirements. Siguro po sumakay ako sa PhilHealth lang po yung kinuha ko. Tapos yung iba pa mga dapat puntahan mo, nilakad mo na lang yun. Opo. Aba, determinado ka talaga palang makapagtrabaho. So yan na yung sapatos na ginamit mo, pud yan. Bali yan po kasi yung... Nangihiram ka raw kuminsan ng damit para lamang meron kang masuot maging presentable sa iyong employer. Apo. Totoo yan? Apo. Pati yung sapatos na hiniram mo. Apo. Maganda yung quality na yan, ugaling yan. Despite the fact na wala kang pamasahe, naglakad ka at ma-fulfill yung requirements. Okay? But titingnan natin kung ikaw ba ay makakapasa o hindi. Depende, nasa iyo yan. Sige na. Sige na. Tatanong ka na agad. Mainipin ka talaga. Ba't ka mainipin? Hindi naman po ako yung may gusto ng sir. Pinilit ka na namin dito? Ranolf Bornadan, 20 years old. Gustong kumita dahil nasuspindi ang ama na driver ng bus. Bunso sa magkakapatid. Pangarap maging sandalan ng mga pamangkin na di kayang buhay ng kapatid. Nalulungkot po ako. Gusto ko rin talaga po makatapos siya. Gusto ko nga po sana mag-self-supporting na lang siya kasi hindi naman po kaya siya pag-aralin na sa ngayon ng magulang namin. Inuumaga ng uwi galing sa pagkikipag-inuman sa mga kaibigan. Tambay sa bakery ng kapitbahay. Mahiyain at mainipin. So mainipin ka. So inoferan ka ng trabaho, bago pa man ikaw ay o mapunta rito sa interrogation, first step, nainip ka na. Ba't ka mainipin? Hindi naman po ako yung may gusto ng sir. Pinilit ka na namin dito?
Hindi po sir, yung pagsagot po nung nagtanong po kasi ako nung... So hindi ka namin, klaruhin mo, hindi ka namin pinilit dito. Okay? Pumayag kang pumunta rito. Opo. Balak mo rin daw pag-aralin yung mga kapatid. Kung gugustuhin ko na lang po sana, yung pangarap ko na po kahit sa kanila lang po matupad. Parang hero ang dating mo. Hero effect yan. Di bali na yung iyong kinabukasan, yung iyong mga pangarap, hindi natupad, matupad lang yung pangarap nila through you. Po. So parang hero ka. Pero bago ko matulungan yung kapwa ko, I have to help myself first. Katulad yan, gusto mo tumulong, saan ka kukuha ng pantulong? Tambay ka. Wala kang pera. Yun nga po, kaya nga po sumama sa dito po. Kaya pumunta rito. Opo. So akala mo ganun kadali? Na pag pumunta ka rito, magkaroon ka ng trabaho kahit na ikaw ay mainipin? Ganun ba yung sa isip mo? Hindi naman po. Okay. Desidido ka talaga makapagtrabaho. Hindi dito po. Sige, tingnan natin. Sige, labas ka na. Christopher Lopez, 24 years old. Tubong, Katarman, Samar. Handa makipagsapalaran sa Maynila para maging sandalan ng kanyang mga magulang. Parang ako nang maging... Ako nang bumuhay sa kanila. Hindi na sila magtrabaho. Nakikita na sa tiyuhin. Pangalawang balik niya yan, galing doon sa probinsya. Tapos medyo wala man siya na kuha pa ibang trabaho. Kaya nag-i-estimo na sa akin. Gustong makapagtapos ng koleyo, may pangarap na maging seaman. Ang dami mong pangarap pero paano matutupad yan? How would you do that? Pag nakapagtrabaho na po ako. Pag nakapagtrabaho po, nakahanap na po ako ng trabaho. naghahanap ka naman ng trabaho? Opo. Yung trabaho kasi hindi darating sa iyan. Ikaw ang dapat pupunta doon sa trabaho. Maswerte ka, kami ang pupunta sa inyo. Meron akong itatanong sa iyo at gusto kong sagutin mo ko ng diretso, huwag kang magsinungaling. Dahil sinamahan ka 3 beses sa 3 magkaibang kumpanya para ipakilatis ka nga sa kanila. Kung ikaw ba ay pwede, but hindi ka nakakalusot, anong nangyayari? Anong dahilan? Bali po kasi pag sa final interview po, minsan hindi ko po maintindihan yung sinasabi dahil nag-i-English nga po. Dahil hindi naman po ako, hindi po ako magaling sa mga English. Nalalaman ko sa English, konti lang. Kaya doon po siguro ako bumabagsak. Hanggang ano bang inabot mo sa eskwelahan? First year college lang po. First year college, tapos hindi ka makaintindi ng English. Sus Mariosep! Hindi po yung malalalim. Yung mga elementary dyan, grade 2, grade 3, nakakaintindi ng English. Kasi malalalim na English, hindi ko po maintindihan eh. Hindi masama, hindi bastos yun kung sasabihin mo, Sir, Ma'am, pasensya po, hindi ko po medyo hindi ko po naintindihan. Pwede po ba pakiulit paano ho yun? Dito sa trabahong ito, may kasamang English dito eh. Paano yan? Paano ko yung customer nag-English sa'yo? Kasi service ko to eh. Kasi po, Paano kung dumating yung isang Amerikano? Paano yun? hindi po, welcome ko lang po kasi kung sa... Sabi mo lang welcome. Pag Meron sabi, lang po kasi, I want to buy something here. Tapos sabi mo, welcome. Puro ka lang welcome na welcome. Hindi po eh. Tatawag po kung ano kasi yung mga ganong English, madali ko naman po maano yun. Sa ngayon, meron ako nakikita pero ako na lang sa akin na lang. Tingnan natin. Again, hindi ako mag-desisyon yan. Yung employer. Good luck. Okay, sige. Matapos natin silang ma-interrogate, sisimulan na natin ang kanilang pagbabago. First time ko po dito magpalino. Mula sa tambay look, ngayon, professional na ang forma. Handa nang sumabak sa pagtatrabaho. Para maging malinis at lehitimo ang pag-apply ng ating mga aplikante, sinamahan namin silang kumuha ng kanilang clearances sa National Bureau of Investigation. Inihatid namin ang 4 sa opisina ng kanilang pag-applyan. Sir, pwede bumuli kayo ng
fishball o, tsaka kikiam po. Sir, good morning sir. Pwede po kayo bumili ng fishball o something do sa amin. Nagbubukas lamang kami ng pinto para magkahanap buhay ang walang magawa. Pero, hindi ganun kadali. Daraan pa rin sila sa isang pagsusubok. Hinati namin ang mga challenges sa dalawang team. Magkakampi sa Team A sina Ryan Orles at Ranulf Orlagdan. At ang Team B naman ay sina Christopher Lopez at Louis Trojimo. 30 minutes lamang ang ibibigay na tatlong oras sa bawat team upang maluto, maialok at maibenta ang kanilang mga paninda. Ang team na makakakuha ng pinakamaraming benta ang siyang mananalo sa challenge. O, mga tambay, simulan na natin. Nakakuha ng team nila Christopher at Louie ang unang salang na pagsubok. Pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas, si Christopher nakakuha na ng buena mano. Chili sauce tsaka... Dito na hinanaan si Louie at naisipan na maglako at mag-alok. Sir! Pwede bumuli kayo ng fishball o, tsaka kikiam po. Sige na po, dali na. Sir, good morning sir. Pwede po kayo bumili ng fishball o something do sa amin. Kasi may oras po kami. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang nagsugbutan ng mga buyers. Pero, umiikli naman ang oras ng dalawa. Konting bilis pa mga pare ko. And, time's up. Sa kabuuan, nakakuha ng 217 pesos ang team nila Christopher at Louie. Malalampasan kaya ng team nila Ryan at Ranulf ang benta ng naunang team? Haba, jackpot, unang buyer. Isang platong fishbowl ang binili. May kasama pang side order na siomai. Si Ranulf, dumiskarte na rin ang tray na lalagyan ng paninda. Kita mo nga naman, may delivery services pa. Wait lang po ma'am sa siomai ma'am. Kaya naman, sa katagalan, dumagsa ng mga orders. Sa uli, nakakuha ang dalawa ng 276 pesos na benta. Sa loob ng 30 minutes po ng experience ko, lalo na doon sa kasama ko, kailangan mo pala ng yung magtulungan kayo kung paano kayo gumawa ng isang business. Kailangan ng teamwork, tsaka effort. Sa natapos na challenge, lumamang ang team nina Ryan at Ranulf. Pero di nangangahulugan na walang pag-asa sila Christopher at Louie dahil maaari pa rin makabawi ang dalawa sa ating susunod na pagsubok. Papasukin na. Magandang araw naman. Sige. Okay, sinasabi ko sa inyo, 4 ngayon mismo, merong hindi makapasa sa inyo. Pero bago dyan, pag-usapan muna natin itong resulta ninyong challenge. At ang challenge na ito ay may kinalaman sa inyong trabaho. Sinubukan namin ang inyong galing. Team A, Ryan, Ranulf, hilaw ang fishball. Na niluto nyo. Isa pa, mali ang sistema ng pagluluto. On the other hand, meron naman kagandahan din na nangyari. Ayun yung teamwork. Yung isa nagluluto, yung isa nag-deliver. Ganda yun. So naging systematic, organized. Okay? At nakita ko rin na nakalagay sa tray. Malinis. Marunong din kayong magbenta ng ibang produkto na pagkain. Ilagay mo lang sa ibabaw. Team B, Louie, Christopher. Disorganized, magulo.
Last minute nyo na naisip na kailangan na mag-deliver kayo. Sige. At nakasimangot yung isa sa inyo. Attitude problem. Meron ng isa sa inyo. Ayaw na malamangan. Gusto niya, siya ang nasa pwesto at yung kasamahan ay tumatakbo. Dapat yun sa tingin na lang. Alam na. So kayo hindi kayo siguro nag-uusap. Bahala na. Ang maganda sa inyo, nakapagbenta kayo. Ang nabenta nyo, total sales, 217 pesos. Ang nanalo ay Team A. Salamat po. Kayong dalawa ay mabibigyan bilang kapalit ng inyong pagkapanalo, VIP spa treatment. Kasama dyan yung all you can eat dinner. Ito yung napagbentahan nyo. Team A, 276 pesos. Team B, 217 pesos. Itong dalawang envelope na pera, pagsasamahin namin ito at ito ay mapupunta sa inyo. Hindi pa tapos kami dyan. Hindi pa ako tapos dyan. Ang laman nitong dalawang envelope na napagbentahan ng dalawang team, A and B, ay 493 pesos. Tatapatan namin ito ng 493 pa. So, ang maging kabuong halaga ay 986 pesos. At ito ay mapupunta sa inyo lahat, team. Sobrang sarap. Para natanggal lahat ng problema ko sa buhay. Ngayon naman, apat kayo pumunta rito. Hindi lahat kayo pupunta doon sa kumpanya na pag-referan namin sa inyo. Unahin natin si Christopher. Okay. 2007, ikaw ay nagtrabaho sa isang fast food chain. Bakit ka naalis o umalis doon? Depende kung paano mo sagutin yun, naalis o umalis. Nasa iyo na yun. Bali natanggal po ako doon. Natanggal ka? Opo. Dahil? Dahil po nakasagutan ko po yung bali manager po namin. So ayaw mo inuutusan ka? Hindi po kasi may kukunin ko na po yung kasi pagod na, sa sobrang pagod na po siguro nasagot ko siya. Ganun. Okay, isa pa. 3 beses ka namin inilapit sa iba't ibang company. Ni isa doon sa 3 kumpanya na pinagdala namin sa'yo, hindi ka pumasa. Sa interview, palay kang bagsak. Buksan mo yan. Buksan mo. Okay. Akin na. Hindi ka nakapasa. Bagsak ka. Pero ito ay isang scholarship award. Okay? Mula sa Interlinked Manpower Development and General Services Incorporated. Ito ay isang kumpanya na nagagawa ng training. Kung pumasok ka sa seminar na ito, gamitin mo ito, huwag kang maging tamad, sinisiguro ko sa iyo, magkakaroon ka ng trabaho 100%. Kung gagamitin mo ang scholarship award na ito. Kung hindi, nasa iyo yan. Sa ngayon, hindi ka pa ready, hindi ka mabibigyan ng trabaho. Christopher, I'm sorry, sa ngayon, sibak ka. Okay lang po. Salamat po. Okay. Always another day. Never see die.
okay lang po kahit hindi po ako natanggap. Ano naman po sa Interlink, parang scholar po siya galing sa kay Sir Tol po. Nagpapasalamat din po ako dahil binigyan po niya ako ng ganitong award. Patawagin nga ulit si Louie. Pakihabol nga. Pakihabol. Sunod ay si Ryan. Ryan, anong sa palagay mo? Kasama ka ba sa lalabas? Hindi ko po sigurado. No idea tal po kasi, sir. No idea ka. Opo. Ilang taong ka ng tambay o ilang buwan ka ng tambay? Bali 7 months na po this month. 7 months ka na. Opo. At porsigido ka naman sa paghanap ng trabaho? Opo. Kaya lang hindi ka siniswerte ka mo? Opo. Hindi ka naman problema. Congratulations. Salamat po. Tanggap ka. Okay. Sige. Salamat po, sir. Sige, okay. Nagpapasalamat po ako sa Opran Silo Tambay. Nais ko po ibabahagi sa lahat po ng tambay na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. May taong handang tumulong sa atin. Salamat po kay Sir Rafi, sa lahat po ng staff and crew. Maraming salamat po. Ranolf. AKA Boy Inip. Mainipin ka. Dahil nga, nagmamadali kang umuwi. Di naman. Umpisa pa lang interview. Huwag ka na munang sumagot. Pangalawa, sa exam mo dun sa kumpanya na papasukan, na pag-refera namin, bumagsak ka, Opo. pero pina-retake ka namin. Ba't ka bumagsak nung una? Kinulang po ako sa oras. Kasi Kinulang po sa yung- oras. Inano ko pa po yung inabi ko po yung solution. Kasi po kailangan po ng solution doon sa math. Sa math. Nahirapan ka. Medyo po. So itong pangalawang exam mo sa retake mo, alam mo na kasi yung mga sasagutin na pabilis. Pumasa ka na. Opo. Okay. Dahil pumasa ka, ano ibig sabihin nun? Tanggap po. Congratulations. Maraming salamat po. Sige. Thank you. Salamat po ulit. Thank you. Okay. Maraming salamat po sa offline service tambay. Kasi po, ngayon lang po ako magkakaroon ng trabaho. Tagal ko na po Maraming salamat po sa offline service tambay. Kasi po, ngayon lang po ako magkakaroon ng trabaho. Tagal ko na po nag-a-apply. Louie, ikaw yung kamamatay lang ng iyong misis. Yes, sir. Oh, man. Ikaw yung minamata ng iyong mga partidos. Ikaw din yung may anak Yes, sir. na gusto mabigyan ng magandang bukas. Ikaw din yung hindi siniswerte sa paghahanap ng trabaho. Ginagawa mo lahat pero mukhang minamalas ka. I'm sorry, Louie. Sorry. Hindi ka pasado. Hindi ka pasado dito. Masakit man sabihin. Masakit. I'm very sorry. Sorry. Pwede kang lumabas. Patawagin nga ulit si Louie. Pakihabol nga. Pakihabol.
Louie, dali lang. Pinabalik kita rito dahil meron lang akong mga katanungan. Ilan taon ang anak mo? Maglilimang taon. Sa October 5 po, birthday niya po eh. Birthday niya sa October 5. Okay. Ano nangyari sa huli mong trabaho? Yung huli kong trabaho po, okay naman no. Naindo naman ako na maayos. Tsaka, yun. Parang nagkaroon rin kami ng sama-sama ng mga kasama ko nung naindo ako. End of contract. Hindi dahil sa ikaw ay nasibak sapagkat ikaw ay nakipag-away sa iyong manager, supervisor? Wala po. Wala akong bad record po. Alam mo, Louie, meron akong sasabihin sa'yo na sistema na inilatag ko para sa mga hindi matatanggap. Meron akong tinatawag na save. Ang ibig sabihin ng save, doon sa hindi makakapasa, matatanggap. Marami akong mga kaibigan na tinawagan ko at agad nag-pledge na magbibigay ng trabaho. Wala nang interview. Importante lang NBA clearance. Dahil lang sa pangalan ko, dahil lang kaibigan ko yan, i-vouch ko yung tao. Tanggap ka na agad. Pinag-isipan ko kung karapat-dapat mga gagamitin ko tong save na ito. Naka-reserve ito. Ibinibigay lamang to doon sa karapat-dapat. Dahil habang maaari, ayaw naming may nasisibak. Pero kung talagang dapat masibak, hindi naman karapat-dapat sa kumpanya, na pag-refer namin, kailangan siya masibak. In your case, bigyan mo ako ng reason kung bakit ko gagamitin yung save sa'yo. Sa akin, kailangan po yun, kasi pagkakatiwalaan niyo po ako, tsaka tapat po ako, tsaka, hindi ako ganung klaseng tao na tsaka marunong ako makisama sa lahat ng mga katrabaho ko, tsaka marunong ako rumispeto. Napag-isipan ko, siguro, may pang-birthday ka na sa anak mo. Happy birthday. No, it's okay. Sige. Merong isang taxi company na kaibigan ko may-ari, best friend ko. Tinawagan ko siya at nag-iintay na siya doon ngayon. Bibigyan ka ng isang trabaho doon. Hahanapan ka niya. Pero sa ngayon, yun ay sa utility. Salamat, sir. Minimum wage. Hindi bababa sa minimum wage at may mga benepisyo. Salamat. At mag-aral ka, mag-drive. Kasi later on, may lisensya ka ba? Wala po, sir. Later on, pwede kang maging driver na ng taxi dahil napakalaking kumpanya ito ng taxi. Salamat, sir. Pagsasabihan ko yung kaibigan ko na payagan ka na mag-aral ng pagdadrive kasi ayaw ko maging utility ka na lang palagi. Okay, sa haba-haba ng panahon, mag-aral ka mag-drive, maging taxi driver ka. Sige. Happy Salamat, birthday sa anak mo. Sige, okay. Miss ko lang sa mga tambay. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tuloy niyo lang yung mga pangarap niyo. Kahit tambay, may pangarap din. Tsaka kay Sir Rafi, salamat to. Maraming salamat. Salamat. Dito, sa Oplan Zero Tambay, hindi pwedeng pa-easy-easy lang. Kayo mismo ang magbabago ng inyong mga kapalaran. Huwag sayangin ang buhay sa katatambay. Hanap buhay, one tambay at a time. Ako, si Rafi Tulfo. At ito ang Oplan Zero Tambay.
dalawa sa ating mga tambay ay mapalad na umuwi sa kanilang mga tahanan na may bago ng trabaho. Sa tulong ng Oplan Zero Tambay, ito na sanang umpisa ng kanilang pagbabagong buhay. Nakapasok ako sa trabaho! Nakakawat naman. Yan, yung sahod ko, bigyan ko po kayong 2 nanay. Si Christopher naman, binigyan din natin ng pagkakataon makapagbagong buhay sa pamamagitan ng libreng training ng Interlink Manpower Services. Pagkatapos ng kanyang training, mas gaganda ang kanyang chance na matanggap sa trabaho. Si Louie naman, nabigyan din natin ng pagkakataong makapagtrabaho. Hindi man siya natanggap bilang service crew, nairekomenda natin siya bilang maintenance staff sa isang taxi company. Sana ito na ang magbibigay ng panibagong sigla sa kanya na harapin ang buhay ng may pag-asa. Awang-awa ako sa kanya kasi ako ang nanay. Kaya malaki ang pagpapasalamat ko kay Lord sa inyong lahat. Nagpasalamat ko. Salamat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tanggap mo. Sana yakapin mo yung